Kapanalig Hour. Magandang hapon mga kapanalig. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 8, 2025. At syempre kasama niyo po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Tayo po ay live ngayong hapon at welcome po sa ating programang Kapanalig Hour. At ito po ay isang oras lang po mga kapanalig, 3 p.m. to 4 p.m. Kaya naman sana po samahan niyo po ako sa ating programa ngayong hapon. At syempre tayo po ay live po napapakinggan sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at tayo rin po ay napapanood at napapakinggan naman sa Facebook, dyan sa ating Facebook page DZRV846 at sa Facebook page ng Kapanalig Community. Kaya naman po sa mga nanonood po sa Veritas TV, magandang hapon po sa inyo at kumusta po ang inyong Sabado. At nais ko lang din pong i-shoutout po ang ating mga kapanalig na nakatutok naman sa ating YouTube channel sa Veritas PH or Veritas PH live stream. At syempre tayo rin po ay napapakinggan sa Signal Cable Channel 313 and e-radio portal. Yan po ang ating mga live streaming po ng mga kapanalig at dyan po tayo napapakinggan. Kaya naman po magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nakikinig po sa kanilang transistor kung kayo po ay may mga social media accounts, i-follow nyo na po ang ating Facebook page, DZRV846, at sa ating Facebook page, Kapanalig Community. At ngayon, para tayo po ay magtuloy-tuloy sa ating programa mga kapanalig, samahan nyo po muna ako sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami magkatipon-tipon sa programang ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway Panginoon, patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. Okay, at opisyal na pong bukas ang ating programa mga kapanalig. Sa lahat po ng mga nakikinig, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sana po nasa mabuti ka ngayong kalagayan habang ikaw po ay nakatutok sa stasyon po ng Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. At kung kayo po ay may mga nais pong ipabati, mag-text po kayo sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po kapanalig 0918-837-4827. Ngayong hapon po, hindi ko po kasama si Ate Camille, pero next Saturday daw po, siya po ay ating makasama sa ating kwentong pananalig. At nais ko lang din po ng pasalamatan ang ating mga kapanalig na nakipag-participate po sa ating programa at sumagot po sa ating katanungan kahapon na paano mo hinaharap ang mga hamon at pagsubok bilang isang lingkod ng simbahan. Meron po tayong piniling 3 winners po. At sila po ay makakapag-uwi ng Veritas jacket. Mamaya po i-announce po natin yan kung sino po ang mga maswerteng napili sa ating katanungan nung last Saturday, March 1, 2025. At syempre, ang topic naman po natin ngayong hapon mga kapanalig, himala at pananampalataya. Ayan. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ikaw kapanalig na nakikinig po ngayon, minsan ba sa iyong buhay, naramdaman mo ba ang himala ng Panginoon dahil sa iyong taus-pusong pananampalataya? Ayan na. Sana po maganda po itong pag-uusapan po natin at sana po magbigay din po itong inspirasyon para sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapanalig. Nais ko lang din po ipakilala na po ang ating kakwentuhan ngayong hapon mga kapanalig. Malapit po ito sa aking puso at pagdating po sa kanyang community sa simbahan, hindi matatawaran mga kapanalig ang kanyang buong pusong pagmamahal, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. 20 years nang naglilingkod sa Mother Ignacia Healing Center or Healing and Renewal Center at 14 years naman sa Lord's Flock
Catholic Charismatic Community at 2 taon na sa BEC or Basic Ecclesial Community. Ang kanyang pagbibigay ng buong pusong pagdilingkod mga kapanalig sa kanyang community ay hindi po naging biro, lalo na nung dumaan ang kanyang pamilya sa matinding pagsubok sa buhay. Pero sa kanyang pagkakaroon po ng buong pusong pananampalataya at tiwala sa Diyos, pinagkalooban po siya ng himala ng Panginoon. I-welcome na po natin ang ating kakwentuhan ngayong hapon, live via Zoom, Sister Hazel Suarez from North Caloocan City. Magandang hapon, Sister Hazel. Ayan, medyo mahina lang po ang ating ang ating mic. Kasama po pala ang kanyang butihing asawa, no? Ayan, okay na po ba? Ayan, wala nang narinig. Ayan, mamaya babalikan natin sila Ate Hazel, no? Sila Sister Hazel. Ayan, okay. Ayan, gawa natin ng paraan, no? Sa mga kapanalig po natin na mga nakatutok po ngayon sa ating programa, mag-text po kayo sa 0918-837-4827 dahil ang topic po natin ngayon ay himala at pananampalataya. At meron po akong iiwan sa inyong katanungan at para niyo po itong sagutin at baka malay mo next Saturday po, kayo naman po ang mapili para makapag-uwi ng Veritas jacket. Ito po ang ating unang tanong, paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ulitin ko po kapanalig paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay? Mari po kayong sumagot sa ating katanungan sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po kapanalig 0918-837-4827. At sa mga nakatutok naman po sa ating Facebook page, ayun, maaari nyo naman po itong sagutin sa ating comment section para basahin po iyan at i-announce po namin next Saturday ang makakapag-uwi or ang mananalo sa ating katanungan. Okay? Ready na po ba ang ating guest? Okay. Pinaghahandaan pa, no? Ganyan talaga mga kapanalig pag live. Pero ngayon mga kapanalig, habang inaantay po natin ang ating bisita ngayong hapon, nais ko lang din pong batiin ang ating mga kasamahan po rito sa ating studio. Yan, andyan po si Sir Kenneth sa PA at syempre sa tech, andyan si Sir Enteng and Sir Alex na tumutulong sa atin, no, sa ating programa. At syempre, habang wala pa si Ate Hazel or si Sister Hazel, ano nga ba ang masarap na merienda ngayong hapon mga kapanalig? Ano ba ang maisasuggest nyo? Ayun na, tubig. Ayan, cup noodles, no, kay Sir Alex. Ako naman ay maisasuggest kong merienda ngayong hapon. Masarap po ang tupig. Alam niyo po ba yung tupig? Yun po yung parang suma na nakapit-pit. Yun po ang, hindi ko na po kasya elaborate. Ayan. Ayan, si Sir Kenneth, kaya ano kayong masarap na merienda na maisasuggest? Ayan, medyo busy pa si Sir Kenneth. Okay, ready na po ba? Okay, tawagin na po natin Sister Hazel. Kailangan pala na po. Ayan, ayan, live na po tayo, Sister Hazel. Yes po. Ayan, magandang hapon. Isang mapagpalang hapon mga kapanalig. Ayan, naramdaman nyo naman mga kapanalig yung energy, no? Ayan, dalawa po ang ating bisita ngayong hapon. Ayan, kasama niya po ang kanyang butihing asawa. Sister Hazel, bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayong hapon, bati po muna kayo sa inyong mga kakilala ng mga kasamahan sa parokya. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po ang aming mga kalakbay sa mga RBM sisters po sa Mother Ignacia Healing and Renewal Center, Sister Jo, Sister Sally, Sister Ninette, and Sister Ana. Sa amin pong mga kalakbay din sa Lord's Flock Community. Ang amin pong mga kasama sila Brother Jerry at aming elder founder si Sor Techi O. Rodriguez. At saka po ang aming mga kalakbay din sa God's Messengers dito po sa aming parokya sa Jesus is Lord Divine Mercy. Dito po ang aming mga kasamahan din po. Sa pamumuno po, panguna ng aming Sister Lawrence Guya. At dinabati ko rin po, siyempre, aking pamilya, aming mga anak.
Yun lang po. Ayan, ipakilala mo naman si Sir Hazel, ang inyong poging asawa. Kilala ko po ang aking brother husband, Bonnie. Magandang hapon po. Ayan, Brother Bonnie, meron ka bang babatiin po? Ah, binati na po kasi ni Hazel. Inagaman ka na ni Sister Hazel, no? Inuman ako, bro. Inubusan na, hayaan nyo mamaya, Brother Bonnie, mamaya baka may maisip ka rin na batiin mamaya, no, kasi naubusan ka ni Ate Hazel. Ayan, by the way mga kapanalig, no, ayan, may tanong po tayo ngayong hapon. Paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay? I-text nyo po yan sa ating text line 0918-837-4827. Ayan, Sister Hazel and Brother Bonnie. Ayan, nabanggit po kanina, no, sa introduction na kayo pong pamilya ay may pinagdaanan. Maaari niyo po ba ikwento sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon kung ano ba yung problemang pinagdaanan ng iyong pamilya? Marami po. Una. Ang una po ay yung way back 2005 na na-diagnose ang aming pangalawang anak na lalaki na may bone cancer, which is a rare bone cancer, which is Ewing sarcoma. Mhm. So in short po, tatlong hospital ang aming pinuntahan, first, second, third opinion. So, Ayan, nagkaroon na ng kaunting technical problem. No? Ganito talaga mga kapanalig pag live. Ayan, nawalan ka ng boses, no, Sister Hazel? wala na naman. Ayan, Hello. okay na yan. Okay na. Ganyan talaga pag live mga kapanalig. Bigyan nga ng jacket si Sister Hazel. Okay. Year 2000 po, way Mhm. back, na-diagnose po ang aming anak, aming pangalawang anak ng lalaki na may rare bone cancer, which is Ewing sarcoma. So, tatlong hospital po amin punintahan, first, second, third opinion. So, same din po ang diagnose. So, ang ano po ng mga surgeon is puputulan po siya ng paa para legs sa right femur, to save daw ang legs. Pag ikakat niya yung parang sa right femur, pag hindi daw nag-prosper, ikakat na yung whole, kumbaga dito na sa buong legs. So that time po na matindi ang aming kumbaga pinagdadaanan. So marami po luha at sipon na dumanak. So sa pamamagitan po ng so nag-seek po kami ng guidance kay Lord na prayer. So nilid niya po kami nagsimba po kami sa Quiapo Church. First Friday. Hindi namin po in-expect first Friday is ng May 6, 2005 na nandoon po kami sa Capitol. Ang hospital po namin pinuntahan kasi is Chinese General Hospital, Metropolitan, and Capitol. So nung nandoon na po kami sa Capitol, doon na po yung tinawag sa Chinese sa PGH kasi doon daw po ang gagawin kasi mas maraming espesyalista at mas mura daw po. So then umuwi kami dahil hindi basta-bastang desisyon yung gagawin namin. So nag-decide po kami na wag nang actually ang mister ko po talaga ang nag-decide na kasi tinanong po namin ng doktor, sabi namin, Dok, ano po ang assurance namin? Ang sabi sa amin is once na-open natin ito is magre-react ang cancer cell. Gera na. So lahat na gagawin natin to. Pag sabi ko po, ano pong assurance namin? Sabi niya, once tsaka daw siya maglalatag ng another plan. Pag na-open niya na. Oh, so in short, wala po kaming assurance na natanggap. Kaya sabi ko po, uwi po muna kami. Nung tinawag na po kasi niyan sa PGH, pinapupunta na po kami doon na dire-diretso na daw po yun, wala na daw pong pasikot-sikot. So, at
umuwi po kami at nag-usap kami. Buhay pa po noon ang aking father. Active pa noon si papa ko sa Paris, doon sa ating Santo Niño, Paris. Then, yun po, sa grasya po ng Diyos, nung time na yun na nag-uusap kami, kasi handa na kami ng first down payment is 400,000. So, nag-uusap na po kami kung paano kami makaka-raise ng pera. And then po, since ang mother ko is more on sa medicine siya, kasi medicine ang profession ng mama ko, willing po siyang isubmit. And then ako din po, kasi pag nakikita ko pong in pain ng anak ko na gumigising sa gabi, na iiyakan ka na wala kang magawa, na magdasal, at pain reliever lang naman ang ibinigay ng doctor that time. Ang naalala ko din po noon na gumising siya ng hating gabi na umiiyak, na ang sabi ng doktor, pag nilagnat daw, pag hipo kasi may lagnat, kumakalat na daw ang infection. So I cried, sabi ko, Lord, sabi ko, dun yung total surrender. Sabi ko, Lord, kung talaga pong, kasi ang fear ko talaga doon is yung hindi naman tinatabla ng anesthesia, yung pain na daranasin ng anak ko, na pag sa buto ang parang nilagari, yung at his age, 8 years old, parang yung takot ko na kung ano yung daranasin yung ano ba, suffering, yung pain. Ang sabi ko, Lord, kung hindi mo na po ipagkakatiwala to sa aming anak ko, kahit po masakit, tatanggapin ko, wag lang siyang mahirapan. Ayan, So, back then po, nandun na po, nasa decision making na po kami. Nagsalita yung mister ko na sabi niya, kung ako yung tatanungin ninyo, sabi niya, hindi ko na yan ipapagalaw, kasi si Lord lang naman ang nagbigay sa atin yan. Si Lord lang din ang may karapatan kung anong gusto niyang mangyari, kasi wala naman silang binibigay na assurance sa atin. Yan So, pala po, yun po, ang matinding desisyon namin ginawa. Hindi din po namin ina-expect nung nag-meeting kami ng araw na yon is first Friday of the month ng May. So nagbiyahe po kami po first mass, and then dumiretso po kami doon sa Bagumbong, sa Mother Ignacia Healing and Renewal Center. Nagsimba po muna kami sa Quiapo. First class, kanya-kanya po kami doon hingi ng habag at awa kay Nazare, ayun, kay Lord. And then po, pumunta po kami doon sa Mother Ignacia Healing and Renewal. Nag-undergo po kami ng morning session, ng exposition, ng rosary, ng mass, kung ano po yung usual na ginagawa doon ng mga RBM sisters. May pa po nun si Sister Gloria Rose. And then po, lo and behold, pag-uwi po namin nung gabi, that time po kasi hindi na naglalakad yung anak ko, kinakarga na lang nung hila-hila niya yung paa niya. Kinakarga na lang ng mister ko. Ayan, Sister Hazel. Sister Hazel, magkakaroon lang tayo ng ng counting commercial, puputulin lang po muna natin. Okay. Okay. Ayan, sa ating magbabalik mga kapanalig, makakasama pa rin po natin ang ating special na panauhin, si Sister Hazel Suarez. Ikaw pa rin nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kasama niyo pa rin po yung kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At balikan na po natin si Sister Hazel Suarez at si Brother Bonnie sa kanilang pagbabahagi ngayong hapon sa ating topic na himala at pananampalataya. Ayan. Sister Hazel, pasensya na, medyo nakat lang natin yung sharing mo kanina, pero balikan natin, nabanggit mo kanina na matindi ang pagsubok na pinagdaanan ng inyong pamilya, at lalo na ikaw ay naglilingkod sa iyong community, sa Diyos. Tanong ko lang, Sister Hazel, paano niyo po napapanatiling mag-asawa ang inyong spiritual na kalusugan at kabanalan sa gitna ng hamon ng paglilingkod? Una po sa lahat ay ang sundin natin ang turo ng simbahan, yung tinatawag na cares, confession, education. Nagsusumika po kami na
magampanan, parang mamuhay sa state of grace ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng simbahan. Bilang devout Catholic, sinisika po namin na nasa state of grace po kami. We practice at least twice or once a month for confession, and yun po si Eucharist, at saka po yung sama-samang pagdadasal mula po noon bago matulog. So si Bonnie ang nagli-lead ng aming prayer hanggang ngayon po. Yun po yung aming pinagsusumikapan at pinagsusumikapan din namin pong maisabuhay kung ano po yung aming mga natututunan sa aming mga paglilingkod sa turo ng simbahan po. Ayun po. Amen, no? Ano naman, Sister Hazel, yung ano ang iyong mga paraan ng paghahanap ng inspirasyon upang palakasin at palaguin po ang inyong pananampalataya? Siguro po sa pakikinig nga po ng salita ng Diyos, yung daily gospel, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung pong nagsusumikap din po kami yung daily na gospel, at yun po yung aming pinagninilayan. Tapos po yung aming pagsisimba po every Sunday, pagtanggap ng Eucharistia. At yun po, pagsiserve din po sa mga may sakit, pakikisalamuha, pakikinig sa kanilang mga saloobin. Yun po, din po, yung para mag-inspire din po yung una-una nga po yung salita ng Diyos. Tsaka yung buhay po ng ating mga saints na hindi matatawaran ng katapatan at pananampalataya sa Diyos. Bali, Sister Hazel, kayo po ay matagal na rin pong mag-asawa na naglilingkod sa simbahan. Yes po. Bali 31 years na po kaming married. At sa simbahan po is simula po nung nakatanggap kami ng malaking biyaya ng Panginoon. So yun po yung nagbigay po sa amin ng desire na makilala ang Diyos at magpasalamat at maglingkod bilang pagpapasalamat sa mga biyayang patuloy niya pong pinagkakalob sa amin at sa aming buong pamilya. Ayun po. Ito naman, no, tanong ko naman to kay Brother Bonnie. Ito, Brother Bonnie, bilang kayo po ay asawa, no, ni Sister Hazel, at kayo po ang haligi ng pamilya, paano niyo po ipinapakita ang inyong pananampalataya sa mga kasamahan sa simbahan at sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ito po, katulad ito, sumali kami sa BEC dito sa parokya. Sa pamamagitan ng BEC ito, nagkaroon kami ng mga weekly prayer Bible sharing. Pumupunta kami sa mga bahay-bahay para naman yung medyo mahihina pa yung pananampalataya, ma-inspire din sila na lalong matuto rin sila, na tulad ng medyo natututunan namin, isinishare din po namin sa kanila. Ayun, kaya yun lang po yung para lalong mapanatili araw-araw. Katulad sa halimbawa sa hanap buhay, minsan sinishare ko din po sa mga kasama ko yung mga mahalagang salita ng Diyos, na para hindi lang kami busy sa hanap buhay, kundi dapat bigyan din namin ng pagkakataong pakinggan ang salita ng Diyos upang lumago ang pananampalataya ng aking mga kasama rin po. Alam niyo mga kapanalig, no, Sister Hazel and Brother Bonnie, nakakatuwa po na tingnan na mag-asawa, no, na sabay na nagdilingkod sa simbahan, sabay na nagdilingkod sa Diyos. At syempre, ang inyong pamilya, panigurado, sila po ay church-oriented po, no, dahil sa inyong dalawa.
Yes po. Bali po pala yung pangalawa naming anak na si Adrian is graduate na din ng architecture. So, basta po, inaano po namin na every Sunday maisama namin sila sa simbahan. Nagsiserve na din po si Angel din sa Lord's Flock. Na isasama na din po namin sila paunti-unti. Si Adrian po na ano na din po yan, medyo na busy lang po na nasa Lord's Flock na din po. Ayan. Kumusta naman po ang kamusta po ang samahan niyo po bilang isang pamilya, Sister Hazel? Ito po ba ay mas lalo po nagpatibay sa inyo, lalo na nung nagkaroon kayo ng matinding pagsubok sa buhay? Sa grasya naman po ng Diyos, mula naman po kaming nagpamilya, yun po ang malaking blessing po na binigyan ako ni Lord ng isang kabiyak na talagang Mabait at pogi. God-fearing na since mula noon po naman at sa 31 years namin, hindi pa naman po kami sa grasya ng Diyos na nagsisigawan na pwede naman pong mamuhay ng kumbaga ng walang away. Nasa biyaya ng Diyos na yun po yung aming blessing sa aming pagpapamilya. Amen. Kaya maganda ang may respeto sa isa't isa, no, Sister Hazel, lalo na sa mag-asawa. Yes po. Ito, last question naman, no, Sister Hazel and Brother Bonnie. Ano po ang mensahe nyo sa inyong, ano po ang mensahe ang inyong nais ipahatid sa mga kapwa nating mga kapanalig na nakikinig po at nakatutok sa ating programa na patuloy na nagbibigay ng buong pusong pagdilingkod sa Diyos? Siguro simulan natin kay Brother Bonnie, tapos next si Sister Hazel. Po sa lahat, kailangan talagang manatili tayo sa grasya ng Diyos. Sapagkat, ang alam ko, we can do nothing without the grace of God. Yun po, yun talagang, si Lord lang talaga. Kaya kung meron man dapat purihin ang Diyos lang talaga. We glorify God because siya ang may-ari ng lahat. Kumbaga, ano man ang pagsusumikap, although na binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos sa lupang ito, subalit sa kanyang mga kamay pa rin nakasalalay ang sa mundo ito. Kaya kami po'y nananatiling, ang may babahagi ko po sa kanila, na manatili lang tayo sa grasya ng Diyos, magdasal, at magdasal na may pagsusumamo sa Kanya, magpakumbaba tayo sa Kanya, at ang Panginoon Diyos naman talaga, pag nakikita niyang nagsusumikap tayo, hindi naman tayo niya pababayaan. Patuloy niya tayong puprotektahan saan man tayo naroon. Lalo-lalo na sa paglalakbay sa mundong ito. Talagang tayo'y bilang mga manlalakbay sa mundong ito, talagang aasa talaga tayo kay Lord kasi hindi man talaga natin kakayanin kung wala talaga ang grasya. Kaya minsan nabanggit ko kanina yung cares, mahalaga talaga yon upang ang grasya talaga ay dumali sa papunta sa atin. Oo. Kaya, yun na po ang may papaabot ko sa kanila na manatili tayo sa grasya ng Diyos. Ayan, maraming salamat, Brother Bonnie. Pero bago po natin pakinggan yung last message ni Sister Hazel, yan, magbabalik po, sa pagbabalik po yan ng ating programa. Ikaw pa rin nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kasama niyo pa rin po inyong kumpare sa balat ng Radyo Parikoy at your service. At bago po magtapos ang ating programa, ayan, tawagin po muna natin ang ating panauhin, no? Sister Hazel and Brother Bonnie. Ayan, Sister Hazel, no? Ito naman yung last question naman para sa iyo, no? Same lang din naman ito ng question kay Brother Bonnie, no? Anong mensahe ang iyong nais ipahatid sa mga kapwa nating mga kapanalig na nakatutok sa ating programa at patuloy na nagbibigay ng buong pusong pagdilingkod sa Diyos? Sa akin po, sa grasya ng Diyos, magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya, sa patuloy na magsumikap sa pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa mga aral po ng ating simbahan. Hindi po madali sapagkat marami pong hadlang dahil hindi rin po natutuwa ang kalaban. Sapagkat sabi nga po kasi sa 1 Peter 5:8 na kailangan nating maging alert, be watchful,
Because the enemy is like a devil, our enemy is the devil, is is like a roaring lion. Kumbaga nakaambang lang siya sa atin para masido. So, pero po, meron naman tayong pinangahawakan din ng mga salita ng Diyos na paalala ng Lord sa John 16:33 na nasa sinilibutan pa tayo. Marami pa tayong kapighatian na daranasin. Pero po, may assurance po naman siya na napagtagumpayan na ng Panginoon ito, na yun po ang inspirasyon po natin. Tsaka manatili po tayo sa ating simbahan na kinakaaniban pagkat nasa tama po tayong pananampalataya. Dito po tayo, ito po ang totoong tinatag ni Kristo na ating simbahan, na sa akin po, patuloy po tayo magsumikap na palaguin po ang ating mga kaunting nalalaman po sa grasya ng Diyos para hindi po tayo madala sa ibang marami po kasing lumalabas ngayon na parang hindi po tayo agad maakit sa ibang pananampalataya, na maligaw po tayo. Para sa akin po, ito po talaga ang tunay na itinatag ni Kristo na ating simbahan, ang Holy Catholic and Apostolic Church. Yan lang po. Ayan, maraming salamat, no, Sister Hazel at Brother Bonnie, lalo na po sa pagpapaunlak po ng ngayong hapon. At sana po, no, sa ating mga kapanalig, naging inspirasyon po sa inyo at may mga natutunan po kayo sa pagbabahagi po ng ating bisita ngayong hapon sa ating programang Kapanalig Hour. At Sister Hazel at Brother Bonnie, maraming salamat po. At ako po ay nagagalak, no, kayo po ay aking nakasama ngayong hapon. Meron pa po ba kayong nais batiin po bago po magtapos ang ating programa? Sa mga kapanalig po, binabati po namin kayo. Sa patuloy lang po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Magsumikap, yun lang. Ayan, amen. Ayan, inyo po napakinggan mga kapanalig at napanood po, ayan, si Brother Bonnie and Sister Hazel Suarez. Nakakatuwa, no? Ayan, sa ating mga kapanalig na nakatutok po sa ating programa, no? Sa ating mga lingkod ng Diyos, kung tayo po ay magkakaroon po ng mga problema, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa dahil isa po yung patunay, no, si Sister Hazel at Brother Suarez na kahit anumang pagsubok ang ating maranasan, ma-experience, no, wag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil andyan po ang Diyos sa atin para upang tayo po ay gabayan at pakinggan sa lahat po ng ating mga hinaing sa buhay. At maraming salamat, Sister Hazel at Brother Bonnie. Ayan mga kapanalig, no, matatapos naman po ang ating programa at bago po magtapos, nais ko lang din pong pasalamatan ang ating mga kapanalig na nagbibigay po ng kasagutan sa ating tanong na paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay. At i-announce po natin mga kapanalig, ang nanalo naman po last Saturday, March 1, 2025 sa ating katanungan na paano mo hinaharap ang mga hamon at pagsubok bilang isang lingkod ng simbahan. Kayo po ay mag-uuwi ng Veritas Jacket. Congratulations po sa ating text line. Ito po from 6296. Congratulations po sa ating texter. Ito po ang kanyang sagot, no? Bilang lingkod ng simbahan, hinaharap ko ang pagsubok ng may positibong pananaw. Lagi ko iniisip na ako ay nagdilingkod sa Panginoon at anumang hindi pagkakasundo sa aking kura-paroko o sa aking mga kasamahan sa simbahan ay lagi kong itinataas sa Panginoon at dinarasal na bigyan ako ng malawak na pangunawa at katatagan ng loob para maipagpatuloy ko ang aking gampanin bilang lingkod ng simbahan. Ako po ay isang lector, commentator, PPC, secretary at pangulo ng Com Liturgy. Salamat po. Yan po from 6296. Ito naman po from 2629. Yan, hinaharap ko ang hamon at pagsubok bilang lingkod ng simbahan sa pamamagitan ng pagtugon sa mismong mga bagay na nagpapalakas ng aking pananampalataya. Kinikilala at nananalig ako kay Kristo, nagdarasal at nananalangin ako sa Diyos, nagninilay ng mga banal na kasulatan, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan, nagsisimba at nakikibahagi sa mga sakramento ng simbahan, sumusunod ako sa mga kautusan ng Diyos at simbahan, naglilingkod sa Diyos sa kanyang simbahan. Tayo ay maglingkod na may mabuting kalooban sa simbahan na gaya ng
ng gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ayan po, from Edwin Librera. Okay. Ito naman po ay galing sa ating social media or sa ating Facebook page. Magandang araw po mga kapanalig. Inaharap ko ang mga pagsubok ko sa buhay sa pamamagitan ng walang sawang pagdarasal. Naway lalo pa niya akong patatagin sa aking pananampalataya. Naniniwala po ako ang Diyos ay puno ng awa at habag. Kaya naman hindi ako nawawala ng pag-asa na isang maging matagumpay ako sa pagsubok na aking hinaharap. Kaya sa Diyos lang ang aking pasasalamat at pagwalhati. Salamat, Pare Goy. Yan naman po ay kay Jinky Andrade. Ayan, congratulations po kay Jinky Andrade, kay Edwin, at dun sa ating texter 6296. Mamaya po kukontakin po namin kayo kung paano nyo po makuha ang inyong Veritas jacket. At kaunting ano lang din po tayo, no? Basa sa ating text line naman po, no? Marami po ang nagbigay ng kanilang kasagutan. Ito naman, kaunting ano lang tayo basa, no? Ito from 5333. Ayan, good PM kapanalig, our brother, Pare Koy, sister, Ate Camelia, no? Papagpalang hapon, palagi ako nakikinig sa inyo. Malaking tulong sa akin ng Diyos sa aking pag-asa. Hindi na ako nakatayo. Akala ko hindi na mabubuhay simbahan dahil nagkasakit ako at na-stroke. Ayan. Galing po yan kay Esther M. Salandana, no? Ang ating mga suki din na tagapakinig po sa ating programa dito sa stasyon. Number 1, ito naman from texter 4177. Number 1, na ang pag-share ng lahat ng programa ng Radio Veritas, lalo silang mapapalapit sa Diyos. Share kung anuman ang makakaya ko. Support sa simbahan, mga pari at sa aking seminaryan para marating ang tuktok ng kanilang bukasyon. Kapanalig Amor Mantele. Yan po, no? Yan po ating mga text line. At sa mga susunod na araw po, pipili po tayo kung sino po ang maaaring manalo sa ating katanungan na paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa mga nakikinig po dyan, no, sa ating Facebook page, sa mga nakatutok po sa ating Facebook page, magandang hapon po sa ating lahat. At syempre, sa announcement na po tayo mga kapanalig, no? Ayan, tayo po ay next month po magkakaroon po tayo ng Kapanalig Day sa April 5, 2025. Kaya sana po tantusan nyo na po ang inyong mga kalendaryo. At syempre mga kapanalig, sa mga nais mo po magbigay ng pledge of support, ayan, kung kayo po ay may GCash account, ito po ang ating numero, 0998-588-3660, at ang account name po niyan ay si Ma'am Apple Ann Estrella. At sa mga nais man po magpadala ng kanilang pledge of support via bank, ito po ang ating bank account. Ang ating account name, DZRV, Radio Veritas Foundation Incorporated. Sa Metro Bank, 076307-627-0210. Sa BDO, 001-63001-1876. Sa BPI, 0213325191. At sa PNB, 105-910-013091. At sa Union Bank naman mga kapanalig, 0004-8001-9393. Yan po ang detalye ng ating bank accounts. At sa mga nais naman po magbigay ng kanilang pledge of support through Pledge on Wheels, narito naman po ang detalye. Yan, tandaan nyo po na tuwing Monday po mga kapanalig, wala po tayong schedule, pero pag Tuesday hanggang Sunday, ayan, ito po ang mga area na pupuntahan po natin. Pag Martes, nasa lugar po tayo ng Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay at San Mateo. Pag Wednesday naman, nasa lugar po tayo ng Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite, Laguna. Pag Thursday naman kapanalig, nasa lugar po tayo ng Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Pag Friday naman, nasa Quezon City South, Caloocan South. At pag Sabado, nasa lugar po tayo ng Bulacan, Navotas, Malabon, Valenzuela. At pag Sunday naman, nasa lugar tayo ng Quezon City North, Caloocan, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Yan po ang mga schedule natin para sa ating pick-up pledge mga kapanalig. Kaya naman sa mga nais mong bigay ng pledge of support, contact lang po sa numerong
3660. At sa mga kapanalig naman po no, na nais pong magpadalaw, no, meron po tayong dalaw kapanalig. Kontakan nyo lang po ang mobile number 0998-588-3660 at magpa-schedule po kayo para mapuntahan po namin kayo sa ating dalaw kapanalig. Ayan, 0998-588-3660. Yan po ang ating numero sa mga kapanalig na nais pong pa-schedule para sa ating dalaw kapanalig para kayo po ay aming mapuntahan sa inyong mga tahanan. At malapit na po magtapos ang ating programa mga kapanalig. Sana po marami po tayong natutunan, no? At sa ating mga kapanalig naman po na nais pong maging bahagi po ng ating community at hindi pa po kayo miyembro, ito po naman ang detalye. I-text nyo po ang full name, address, contact number, birthday, civil status at parokya. I-text nyo lamang po sa numerong 0998-588-3660 at sa Globe Network naman 0917-621-1902. At magtatapos na po ang ating programa. Maraming salamat po mga kapanalig sa pagtutok sa ating programang Kapanalig Hour. At kita-kits po next Saturday sa ating segment na Kwentong Pananalig. Kasama po natin dyan si Ate Camille Mungcal de la Cruz. At ako po yung magpapaalam na. Ako po inyong kumpare sa balat ng radyo na nagsasabing anumang problema ang kinaharap mo, hinga lang ng malalim at sabihin, every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang katotohanan.